pag-unawa sa layunin ng Diyos na nasa iyo. Pag-aralan po natin ang pamamahala sa iyong kakayahan. Doon po sa unang Pedro, Kabanata 4, talatang 10, ang sabi po doon ay, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang bawat tao ay pinanganak bilang isang tagapamahala. Hindi para kontrolin ang tao, kundi para pamahalaan ang isang kakayahan o idea. Tanong, sino-sino ba ang mga taong may tuturing nating matagumpay? Sila po yung mga taong nagdulot ng mabuting pagbabago sa kanilang kapanahunan. Halimbawa, pinag-aralan mo si Moises, sapagkat hindi pangkaraniwan ang ginawa ni Moises. Si Moises ay nanguna sa isang grupo ng mga tao na puro alipin at naging isang malaking bansa. Tapos pag-aralan mo ang buhay ni Jose na isang matagumpay. At marami pang mga tao sa Biblia ang nagtagumpay sa pamumuhay. Si Jesus, si Daniel, si Apostol Pablo at iba pa. Alam ninyo, sinisira ng katuruang ito ang lahat ng mga katuruan na maaaring mapag-aralan ninyo sa paaralan. At sinisira din nito ang karamihan sa mga aklat na ating mababasa dahil kalimitan sa mga aklat na ito ay nagdadala ng ibang kaisipan patungkol sa pamamahala dahil ang mga ito ay nagmula sa kaisipan ng mga Griego. At ang pinagmulan ng ganoong klaseng kaisipan ay napakadelikado. Ngunit ang pinag-aaralan natin dito ay ang pamamahala mula sa kaisipan ng Diyos na makikita natin sa Biblia. Kaya nga ang Biblia ay sumusuporta na nakakulong sa loob ng bawat isang tao ang pagiging tagapamahala. Ang bawat tao ay nilikha at inayos ng Diyos para maging tagapamahala sa isang kaloob o kakayahan. Ang kakayahang maging isang tagapamahala ay nakalagay sa loob ng bawat tao. Ganoon ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos. Kahit minsan, ikaw ay natatakot na gawin ito. Ikaw ay isang tagapamahala, pero kailangan mong dumaan sa isang proseso para maabot mo ito. Ang totoong pamamahala ay paglalantad sa kung sino ka talaga. Kailangan mong magkaroon ng tapang at kapanatagan na maging ikaw. Ang mga kaisipang ito ang aking nagiging gabay kung paano ko tinitignan ang bawat tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Ang bawat tao ay nilagyan ng Diyos ng kakayahan sa loob nito. Ano ba yung pinakamayamang lugar sa daigdig na ito? Ang pinakamayamang lugar, mga kaibigan, ay ang libingan. Ang libingan ay punong-puno ng mga taong hindi nailabas ang kanilang kakayahan. Nabuhay sila ng maraming mga taon pero hindi ninyo siya nakita. Iba ang nakita natin sa kanila dahil hindi nila nailabas ang totoong kanilang sarili. Dinala nila sa kanilang libingan o sementeryo ang isang mahalagang layunin na inayos ng Diyos na dapat sana ay ipaglingkod sa kanilang kapanahunan. At ikaw ay nasa isang mapanganib na kalagayan na pwedeng maging katulad nila, na hindi nila inilabas yung kakayahan na inilagay ng Diyos sa kanila. Bakit? Dahil sa kayo ay nakatira sa parehong pamayanan kung saan sila nakatira. At ang mga pamayanang iyon ang naging hadlang kaya hindi nila nailabas ang kanilang pagiging tagapamahala. Hindi sila pumapayag na matuklasan mo kung sino ka talaga. At kung matuklasan mo man ang iyong sarili, hindi ka nila papayagang maging ikaw. Dahil ang lahat ng kanilang sinasabi patungkol sa iyo ay nakaayos na ang magiging bunga nito ay babagsak ka bilang isang pangkaraniwang tao na walang maaabot. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matagumpay na tao ay hindi nagpapaalipin sa kanilang kinagisnang kultura o hindi sila nagpapaalipin sa kanilang
pinaniniwalaan. Hindi sila naniniwala sa sinasabi sa kanila ng mga tao. Tandaan po natin, sino mang nagnanais baguhin ang kanyang kapanahunan ay humihiwalay mula rito sa mga taong iba yung paniniwala nila sa kanilang sarili. Sa totoo lang, sila ay nagiging rebel o mapanghimagsik o lumalaban. Ang ibig sabihin ng salitang rebel ay pagiging hindi maamo. Ibig sabihin nito, hindi mo ginagawa ang sinasabi naming dapat mong gawin. Ang rebel o lumalaban ay nagiging tagapamahala dahil tinanggihan nila kung sino sila ayon sa karamihan. Kaya sila ay mga delikadong tao dahil sila ang mga taong hindi naghihintay ng inyong mga pagsang-ayon. Natagpuan nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagsang-ayon ng karamihan. Natagpuan nila ang kanilang sarili. Ayon kay Jesus, walang sinumang tao na maaaring magpalaya sa iyo. Dapat mong malaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang magagawa ko ay ang ibigay sa iyo ang katotohanan at ako'y umaasa na matatanggap nga ninyo itong katotohanan at naway magkaroon nga kayo ng pagbabago sa inyong pag-iisip. Sa totoo lang, ang mga taong gumagawa ng kanilang pagkakalikha ay nasisiyahan ng mamuhay ng mag-isa. Hindi na nila hinahanap ang mga tao. Iniiwasan nila ang maraming mga tao. Dahil para sa kanila, ang kanilang sarili ay sapat ng kasama. Ang tamang paraan para magawa mo ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos ay ang pagtuklas sa iyong layunin. Tanong, ano ba ang layunin? Ang layunin ay dahilan kung bakit ka nabubuhay. Ang bawat nilalang sa daigdig at sa kalawakan ay mayroong layunin. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa isang layunin. Ang Diyos ay walang nilalang para lamang pampaganda. Kahit na ang ilan sa kanila ay magaganda. Halimbawa, ang bulaklak, hindi sila nilikha para lang pampaganda. Sila ay ginawa ng Diyos para tugunan ang mga pangangailangan ng isang insekto. Sa bawat nilikha ay mayroong itinakdang gawain. Ang dagat ay may gawain. Ang ulan ay may gawain. At may layunin. Ang iyong mata ay may gawain. Ang iyong kamay ay may gawain. Ang iyong paa ay may gawain. At iba pa. Gaano pa kaya ang taong kinaroroonan ng mga ito? Ibig sabihin, ikaw ay dumating sa daigdig na ito nang mayroong layunin. Ikaw ay dumating sa daigdig na ito para sa isang layunin. Walang taong ipinanganak na nagkataon lamang. Alam niyo po mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit ang Diyos ay galit sa pagpapalaglag ng sanggol. Hindi lamang nila pinapatay ang sanggol, pinapatay din nila ang isang layunin. Ang mga magulang ay kasangkapan lamang para dalhin sa daigdig ang isang layunin. Kasal man o hindi ang magulang mo, taglay mo pa rin ang isang layunin. Ikaw ay sobrang napakahalaga. Ang mahalaga ay hindi kung saan kay pinanganak o kung sino ang iyong magulang. Kung kilala mo ba sila o hindi. Sila ay walang pakialam sa kahalagahan ng iyong pagsilang. Sila ay mga kasangkapan lamang. Ang pinakamahalaga ay ang layunin na inilagay ng Diyos sa loob mo. Ang mga taong seryoso sa pamamahala ay nakahandang isakripisyo ang kanilang buhay para lamang sa ibang tao. Ito ang isa sa napatunayan ko. Kung ikaw ay nakatulong sa ibang mga tao na mapasa kanilang kailangan nila, hindi ka mawawalan ng mga bagay na kailangan mo.
Kaya ang mga taong ganito ay hindi nagtatrabaho para magkaroon ng material na mga bagay. Ang mga taong ganito ay hindi nagtatrabaho para magkaroon ng pera. Sa halip, ginaganyak nila ang mga bagay at ang mga pera.